Sir, may dala po akong kape para sa'yo. Kinagat ng dalaga ang labi habang nasa labas ng opisina ni Brent. Ito ata ang unang beses niyang makita ang boss niya na inabot ng madaling araw sa opisina nito. Pasok. Okay, sir. Dahan-dahan na binuksan ng dalaga ang pinto ng opisina at marahang pumasok sa loob. Nakita niya ang kanyang boss na nakasuot ng puting t-shirt habang suot ang salamin nito. Diretso ang tingin sa laptop. Ilapag mo na lang dyan sa lamesa. Bakit gising ka pa? Hindi pa po kasi ako tapos maglinis eh. Kaya naman naisip ko na baka nandito ka. Kaya nagtimpla ko ng kape. Nag-angat ng tingin ng binata at diretso ang tingin sa maid nito. Huminga ng malalim si Brent at sumandal sa upuan habang pinagmamasdan ang maganda, mahinhin at malambing na si Madeline. Hindi ka naman ba tapos maglinis? Opo sir, patapos na rin naman po ako eh. Napatango ang binata at pinaglaruan ng ballpen. Kung ganun, good night. Salamat sa kape. Napakalambing mo pa rin. Po? Napangisi ang binata at napailing. Magpahinga ka na pagkatapos mo. Tumango si Madeline at marahan na nagpaalam sa kanyang boss bago siya dahan-dahan na naglakad palabas ng opisina nito. Huminga siya ng malalim at napahawak sa kanyang dibdib dahil hindi siya makapaniwala na magkakaroon sila ng interaksyon ng boss niya. Hindi ka pa tapos? Napatalon sa gulat ang dalaga nang marinig ang boses ng kanyang ina na sigurado siyang nagising dahil wala siya sa tabi nito. Naghatid lang po ako ng kape kay Sir Brent. Patapos na rin po ako. Sige, ang babala ko sa'yo ha. Huwag mong kalimutan. Ngumiti lang ang dalaga at tumango. Lagi ko pong tatandaan yan, Mama. Ito na ang buhay ni Madeline at ng kanyang ina sa mga nakalipas na taon. Magmula nang mawala ang kanyang ama, ay naisip ng kanyang ina na mamasukan ulit bilang kasambahay dahil sa hirap ng buhay. Naisip rin ni Madeline na sumama nang sa ganon ay hindi niya maisip ang pag-aaral niya na matagal niya ng pangarap. Kaya hanggang ngayon, ginagawa ni Madeline ang kaya niya para makapag-ipon. Good morning, sir. Nakahanda na po ang pagkain. Nandiyan na ba si Dad? Tumawag po siya kanina para sabihin na extended daw po ang business trip niya at sa susunod na linggo na raw po siya makakauwi. Natigilan naman ang binata, ngunit agad rin itong napatango. Salamat. Taganda po si Mama ng paborito mong pagkain. Nasa ibaba na rin po ang kapatid mong si Bella. Okay, kumain na rin kayo pagkatapos namin. Pinanood nilang kumain ng magkapatid na seryosong nag-uusap tungkol sa kanilang negosyo at natutuwa si Madeline habang pinapanood ang magkapatid na sabay na kumakain. Nang matapos ang mga ito sa pagkain ay nagligpit agad sila. Hindi pa ba uuwi sila, Dad? Hindi pa raw eh. Ang tagal naman ata ng business trip niya. Nagkibit-balikat si Bella at bumuntong hininga. Handa na po ang kotse, Miss Bella. Ngumiti agad ang babae at tinignan ng kasambahay. You look prettier today, Madeline. Bagay sa'yo ang pink na clip sa buhok mo. Miss? Natawa naman ang babae at agad na tumayo at saka ito lumabas. Huminga ng malalim ang dalaga at agad na tinignan ang binata na nakatingin sa clip niya. Kaya naman napailing siya at nahihiyang nag-iwas ng tingin. Bagay naman sa'yo ah. Nakakahiya po kasi. Minsan lang mag-compliment ng babae ang si Bella. Kapag sinabi niyang maganda ka, maganda ka. Kapag tumanggi ka, sige ka, baka magtampo yan. Napalunok naman ang dalaga at agad na tinignan ang binata na umalis na para maghanda na sa trabaho. Kaya napailing ulit siya. Nang makaalis ang magkapatid ay hindi maiwasan ni Madeline na mag-isip kung ano kaya ang buhay mayaman. Kung ano nga kaya ang buhay sa labas ng mga mayayamang tao. Dahil kahit kailan, hindi niya yun naranasan. Madalas ka bang kausapin ni Sir? Hindi naman po, Mama. Kapag may kailangan lang po siya lumalapit sa akin. Napatango ang kanyang ina. Mabuti naman kung sa ganon. Basta lagi mong tatandaan ay hindi dapat tayo dumidikit sa kanila. Magkaiba ang estado natin sa magkapatid at gusto ko lang na protektahan ka dahil ayaw kong may masasabi ang mga tao.
Napangiti ang dalaga at huminga ng malalim. Naintindihan ko naman po yun, Mama, at hindi na po mauulit. Hinawakan ng ginang ang kamay ng kanyang anak at pinagmasdan to dahil alam nito ang pagsulyap-sulyap ni Brent kay Madeline at alam rin nito ang mga alibay na minsang ginagamit ng binata para makita ang dalaga. Ayokong masaktan ka, kaya habang maaga pa, ay gusto kong ma-realize mo na magkaiba tayo ng mundong ginagalawan sa mundo nilang dalawa. Alam ko naman po yun, Mama eh. Ayoko rin naman po na may masabi sa atin ang mga tao, kaya hanggat maaari, lalayo po tayo sa kanila. Matalino ka at malaki ang tiwala ko sa'yo. Bumuntong hininga ang dalaga habang nagdidilig ng mga halaman. Alam niya ang katayuan niya sa sarili at alam niya rin ang kahalagahan ng reputasyon sa kanyang ina. Ngunit hindi lang niya maiwasan na maisip na baka pwede, na baka may puwang sa mga mayayaman na katulad ni Brent ang isang katulad niya. Nalulunod na ang mga halaman, Madeline. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at tinignan ang kawawang halaman. Napatingin siya sa binata na nakahalukip-kip at nakatingin sa kanya. Naku, pasensya na po. Hindi ko po napansin. Mag-ingat ka sa susunod. Umiling ang dalaga at pinatay ang tubig. Bumuntong hininga siya at natawa na lang sa sariling katangahan dahilan para matawa rin si Brent sa kanya. Sabay-sabay na yumuko sila Madeline at mga kasambahay nang bumaba mula sa itim na kotse ang ama ni Brent kasama ang asawa nito. Hindi maiwasan na mapatitig ng dalaga sa mag-asawa at mapangiti dahil napakaganda ng pamilya nito. Akin na po ang bag mo, Madam. Madeline, iha, masaya akong nakita ulit kita dito. Napangiti ang dalaga at napatango. Masaya po akong makita kayong muli, Madam. Naghanda po kami ng paborito niyong pagkain. Pumasok sila sa loob at agad na inasikaso ng dalaga ang kanyang mga amo na ngayon ay tuwang-tuwa dahil nakauwi na ang mga ito. Sumabay na kayo sa amin sa pagkain. 4 lang naman kami sa lamesa. Madam, hindi naman po kami pwedeng sumabay sa inyo dahil naputo lang sasabihin ng ina ni Madeline nang magsalita ang madam. Sige na Maria, isa pa. Kababalik lang namin at gusto namin na makasama kayo sa pagkain. Sige na, umupo na kayo para naman matikman niyo ang niluto niyo. Napalunok si Madeline at agad na tinignan ng kanyang ina na nagdadalawang isip pa. Ngunit kalaunan ay ngumiti ito at marahang umupo. Sumunod agad siya at sakto naman na nasa tapat niya si Brent na ngumiti ng matamis. It's good to be back here. Napakarami siguro nangyari dito habang wala kami. Wala naman po, Dad. Ayaw mo kasing sumama, anak eh. Ang sabi mo sa akin ay may inaasikaso ka rito sa bahay natin. Kaya naman hindi ka namin kinulit. Pero gusto kong malaman kung ano ba talagang inaasikaso mo dito. Hindi ano ma'am, kundi sino ang inaasikaso ni Kuya Brent dito sa Manila. Why? May nililigawan ka ba anak? Ma'am, ikaw ang unang makakaalam kung mayroon. Napalunok si Madeline nang makitang sumulyap si Brent sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ng dalaga dahil kung kanina ay nakasulyap ito sa kanya. Ngayon naman ay nakatitig ito dahilan para agad siyang umiwas ng tingin. Alam niyang hindi pwede ang kagaya niya sa katulad ni Brent, kaya naman hindi na siya nangarap noon na magkaroon pa ng mas malalim na koneksyon sa binata. Dahil alam niyang sa huli, talo siya. Ma'am Georgia, maraming salamat sa pag-imbita sa amin sa pagkainan. Isang karangalan para sa amin ang makasama po kayo. Hindi na kayo iba sa amin, Maria. Isa pa, matagal ka na rin naninilbihan sa aming pamilya. Kaya wala lang ang bagay na yun para sa akin. Napangiti ang ina ng dalaga at tumango. Hayaan niyo at magluluto pa po kami ng paborito niyong pagkain. Tumango ang ginang at matamis na ngumiti. Aasahan ko yan, Maria. Puro pa naman ako trabaho sa mga susunod na araw, kaya sigurado akong gutom ako palagi. Sa sumunod na oras naman ay naging abala ulit si Madeline sa trabaho. Marahan niyang nililinisan ng swimming pool habang iniisip ang mga plano niya sa darating niyang day off. Habang naglilinis ay napatingin siya sa paligid nang makita si Brent na naglalakad papunta sa kanyang direksyon. Magsiswimming po kayo, sir? Umiling ang binata at umupo sa duyan, katapat niya. Gusto ko ang sinag ng araw at gusto kong makapagpahinga dito sa labas. May nangyari po ba sa kumpanya niyo?
Wala naman. Kuryoso ka? Mabilis na umiling ang dalaga at agad na umiwas ng tingin. Mapapahamak talaga siya sa kanyang bibig dahil sa pagiging kuryoso niya sa mga bagay-bagay. Huminga siya ng malalim at nilapag ang panlinis bago siya naupo sa maliit na upuan. Sinabi sa akin ni Manang Maria na gusto mo raw makapag-aral ulit? Opo sir, hindi ko po natapos ang pag-aaral ko noon dahil sa kakapusan ng pera. Napatango ang binata at pinagmasdan ang dalaga. Hindi akalain ni Brent na magkakagusto siya sa kasambahay niya. Maganda to, napakalambing ng muka at higit sa lahat, hindi pangkaraniwan ang ganda ni Madeline. Napalunok ang binata at agad na bumuntong hininga dahil bumibilis rin ang tibok ng puso nito habang nakatingin kay Madeline. Bakit mo po natanong, sir? Curious ka rin po ba sa buhay ko? Oo. Napasinghap ang dalaga at napatingin sa binata. Sir, nagbibiro lang po kayo, di ba? Curious ako sa buhay mo. Masama ba yun? Hindi naman po. Nakakagulat lang na curious po kayo sa buhay ko. Sa isang kasambahay na katulad ko. Maybe I was looking for a way to get to know you. Bumilis naman ang tibok ng puso ng dalaga at hindi niya halos marinig ang sarili dahil sa bilis nito. Alam niyang wala siyang karapatan kiligin, ngunit ang makausap ng ganito kalapit si Brent ay parang hindi na siya makahinga. Wala naman pong espesyal sa buhay ko, sir. Bukod sa maalalahanin lang ako sa mga bagay-bagay, curious din ako sa mga nakikita ko na alam kong interesado ako. Interesado ka sa akin kung ganun? Nanlaki ang mga mata ng dalaga habang nakatingin kay Brent na ngayon ay nakasandal sa duyan at diretso ang tingin sa kanya. Wala naman po akong sinabi. Asyumero ka na po pala ngayon? Damn, Madeline! Natawa naman ang dalaga at sinabayan ang tawa ng binata. Maya-maya nga lamang ay nakita ni Madeline ang kanyang ina na palabas kaya dali-dali siyang tumayo at kinuha ang mga gamit tsaka siya nagmamadali na umalis. Ayaw niyang mahuli siya ng kanyang ina dahil alam niyang pagbabawalan na siya nito na lapitan ng kanyang boss. Tapos ka nang maglinis? Opo, Mama. Nandoon po si Sir Brent at gagamitin po ata ang swimming pool. Ang tagal mong maglinis. Bakit? Napakurap naman ang dalaga at agad na naisip ang pag-uusap nila ni Brent. Ni hindi niya alam kung anong isasagot at ayaw niya namang magsinungaling sa kanyang ina. Madeline, nakuha mo na ba ang juice? Nanlaki ang mata ng dalaga at kusang napatingin kay Brent nang umiti lang at nagtaas ng dalawang kilay. Kukunin na po, sandali! Nagmamadaling pumasok ang dalaga sa kusina at agad na napahawak sa kanyang dibdib. Kalaunan. Anak, kailangan mo daw samahan ang Sir Brent mo. Po? Akala ko ba day off ko ngayon? Gulat na napatingin ang dalaga sa kanyang ina na seryosong nakatingin sa mag-asawa na ngayon ay nasa harapan nila. Tinignan niya ang mga ito habang nakaupo si Brent, naghihintay. Pasensya ka na, Iha. Talagang maraming gagawin ngayong araw at hindi makakasama si Bella dahil may biglaan siyang photoshoot. Kami naman ng asawa kong si Georgie ay may kailangan asikasuhin sa kumpanya at tanging si Brent lang ang maaasahan ko. Pero bakit kailangan po kasama ang anak ko, sir? Ngumiti ang matandang lalaki at tinignan ang dalaga. Gusto kasi ni Brent na isama si Maria, lalo na't marami silang kailangang dalhin sa opisina at ang sekretarya ng aking anak ay naka-day off sa araw na to. Wala naman pong problema sa akin, Mama. Kung kailangan ko pong sumama para makatulong, sasama po ako. Bumuntong hininga ang matandang babae at tinignan ang anak. Excuse us, sir. Kakausapin ko lang po ang anak ko. Ngumiti ang matandang lalaki. Tumango naman si Maria at agad na hinawakan ng kamay ng kanyang anak at pumunta sila sa isang hallway kung saan sila dalawa lang ang nakakarinig ng pag-uusapan nila. Bakit po, Mama? Sigurado ka ba na gusto mong sumama kay Sir Brent? Nangunot naman ang noo ng dalaga. Hindi ko naman po pwedeng hindi sundin ang utos nila, sir. Isa pa po, baka malagot tayong dalawa kung hindi tayo sisipot. Alam mo naman ang mga bilin ko, hindi ba? Ngumiti ng matamis ang dalaga at agad na hinawakan ng kanyang ina. Tinignan niya ito at napatango. Lahat po ng sinasabi niyo sa akin ay lagi pong nakatatak sa akin. Lahat po ng babala at paalala galing sa inyo, hindi ko po nakakalimutan yon. Bumuntong hininga ang ginang.
Gusto lang nito ang makakabuti para sa anak. Kaya ganito na lang ito kung maghigpit kay Madeline. Okay anak, malaki naman ang tiwala ko sa'yo. Salamat po mama. Pagkatapos mag-asikaso ni Madeline ay tsaka siya lumabas at sumakay sa kotse ni Brent. Tahimik ang naging biyahe nila papunta sa isang 5-star hotel and restaurant kung saan nila kikitain ang isang kliyente. Inalalayan ni Brent ang dalaga at agad silang pumasok sa loob. Wow! Ang ganda naman dito, sir! Dito mo ba kakausapin ng kliyente? Gusto niya dito kami mag-usap pero sinabi ko nakikitain niya ako sa restaurant na nasa ibaba dahil hindi ako komportable sa condo unit. Ah, babae? Napalunok ang dalaga at agad na tinignan ng restaurant at nakitang babae nga ang kliyente ni Brent. Huminga ng malalim si Madeline, ngunit hindi niya inaasahan na hahawakan siya sa kamay ng binata, dahilan para mapatingin siya rito. Sir? Samahan mo muna ako dito. Hindi ako komportable. Napalunok ang dalaga at tinignan ang babae na nakasuot ng pulang dress at kitang-kita ang hinaharap nito. Ngumiti si Madeline at agad na tumango, tsaka sila pumunta sa upuan dahilan para mapawi ang ngiti ng babae. Brent, I thought mag-isa ka lang. She's with me. After this, we're going to have a date. So, please, make this quick. Girlfriend? Ngumisi ang binata at hinawakan ang kamay ng dalaga at napalunok at namumula ang magkabilang pisngi. Very special girl. Hindi akalain ni Madeline na magiging mabilis ang meeting na yon dahil pagkatapos ay sabay silang kumain sa restaurant kung saan kitang-kita ang mga malalaking building. Huminga ng malalim ang dalaga at pinagmasdan ang magandang tanawin na ngayon niya lang nakita sa buong buhay niya. Salamat po pala sir, nag-enjoy po ako. Wala yun. Sinamahan mo ko kanina, kaya naman gusto ko rin magpasalamat sa'yo. Ngumiti ang dalaga at napatitig sa magagandang tanawin na nasa unahan. Hindi siya makapaniwala na magiging masaya siya sa gabing to na kasama si Brent na hindi rin niya inaasahan ang gabing to ang magdadala sa kanya ng kapayapaan. Panandalian niyang nakalimutan ang problema niya. First time ko lang po ito pero napakapayapa. Pakiramdam ko nakalimutan ko na ang mga problema ko. Di madalas natin gawin ang bagay na to kung gusto mo. Sana nga po ay ganun na lang yun kadali. Bakit? May problema ba? Wala naman po sir. Ayoko lang po na maririnig na may sinasabi ang ibang tao sa akin dahil kasambahay mo po ako at ayaw ko rin po na mag-away kami ni mama tungkol dito. Natigilan ng binata at napatango dahil naiintindihan nito ang sitwasyon. Nagkatinginan silang dalawa at hindi makapaniwala si Brent na magagawa niya ito kasama si Madeline. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako sa susunod. Ano pong ibig mong sabihin? Lahat ng gusto mong maranasan ay gagawin natin. Mag-iingat ako sa susunod, okay? Ganun ka rin. Sir? Natawa ang binata at napailing. Kapag tayong dalawa lang ang magkasama, pwede bang huwag mo na akong tawaging sir? Dahil wala naman tayo sa mansyon Pwede rin ba na maging komportable ka na sa akin? Susubukan ko po sir. Brent pala. Natawa naman ang binata at uminom ng wine at uminom naman si Madeline ng juice habang pinagmamasdan nila ang magandang building. Maging sa pag-uwi nila ay hindi maitago ng dalaga ang saya na nararamdaman niya. Ngunit agad rin niyang inalis ang ngisi sa labi niya nang makita ang kanyang ina. Salamat sir at nakauwi ng ligtas ang anak ko. Responsibilidad ko po si Madeline Manang. Salamat rin po. Ngumiti si Madeline at agad na tumango bago siya nagpaalam sa kanyang ina na ngumiti at tinapik ang kanyang balikat. Ilang araw na ang nakalipas magmula nang maging malapit sila Madeline at Brent at sa mga araw na yon ay alam ng dalaga na nakakahalata na ang kanyang ina sa ginagawa niya. Ngunit ano nga ba ang magagawa niya kung yun lang ang nagbibigay ng kasiyahan sa kanya? Madeline, pwede ba tayong mag-usap anak? Natigilan ang dalaga at dahan-dahan na natigil sa kanyang ginagawa. Napalunok siya dahil alam niya kung ano agad ang pag-uusapan nila. Tungkol po saan mama? Tungkol kay Brent. Huminga ng malalim ang dalaga at mabilis na sumunod sa kanyang ina. Pumunta sila sa kwarto at agad siyang hinarap nito, dahilan para mapaatras ang dalaga. Ano po ang tungkol kay sir? Akala ko ba maliwanag sa ating dalawa ang gusto kong iparating sa'yo?
Akala ko ba, nakalagay dyan sa utak mo ang mga babala at paalala ko sa'yo? Ano tong nakikita ko, anak? Wala naman po akong ginagawang masama, Mama. Alam kong wala, pero akala ko ba maliwanag sa'yo na gusto kong lumayo ka sa kanya? Hindi siya makakabuti para sa'yo, anak. Hindi dahil hindi siya mabait, kundi dahil alam nating pareho ang lugar natin sa mga mayayaman na katulad nila. Nangilid ang luha sa mga mata ng dalaga. Tila para yung suntok sa kanya, na naging dahilan para maging emosyonal siya dahil alam niyang mali ang ginagawa niya, na nagpadala na naman siya sa kanyang emosyon. Mama, anak, hindi ka pwedeng magmahal ng mas mataas sa'yo. Natatakot akong masaktan ka. Natatakot ako na baka balang araw, iiyak ka sa akin dahil iniwan ka niya. Anak naman, mali itong ginagawa mo. Napailing ang ginang at tinignan siya ngayon at pinaglalaruan ng mga daliri habang nangingilid ang luha. Gusto ko po si Sir Brent, Mama. I'm sorry. Napasinghap ang ginang at nanlalaki ang mga matang napatingin sa kanyang nag-iisang anak. Ano? Anong sinabi mo, Madeline? Nag-angat ng tingin ng dalaga at diretso niyang tinignan ang kanyang ina na ngayon ay gulat na nakatingin sa kanya. Gusto ko po siya. Gustong-gusto ko po si Sir Brent. Isang malakas na sampal ang natanggap ng dalaga mula sa kanyang ina, dahilan para tumulo ang luha ng mga mata niya. Isang nakakalaso ng pagsasabi ng ganyan, anak. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng magkagusto sa kanya. Sinasabi ko na nga ba na mali ang papuntahin ka dito? Ano po bang masama sa magkagusto sa isang tao, Mama? Ano po bang mali doon? Ano po ba ang mali sa ginagawa ko? Hindi mo siya pwedeng magustuhan dahil langit siya at lupa ka. Hindi kayo pantay ng estado sa buhay, anak. Kaya wala kang karapatan na magustuhan siya. Isaksak mo yan sa utak mo. Iwasan mo si Brent hanggang sa maaari ay hindi pwedeng maglandas ang mundo nyo. Kaya naman sa mga sumunod na araw ay kulang na lang ay umalis si Madeline sa mansyon dahil sa pag-iwas niya sa binata. Iniisip niya na lang na makakabuti yun para sa kanya at sa kanyang ina. Ayaw niyang mawala ng trabaho dahil lang sa pagiging matigas ang ulo niya at ayaw niyang magkaroon ng sama ng loob sa kanyang ina. Nasaan si Madeline? Nako, baka inutusan na naman ng kanyang ina. Ako nang bahala sa pagkain mo, sir. Ilang linggo na. Agad na pumunta si Madeline sa swimming pool at hindi na pinakinggan pa ang mga sinabi ni Brent sa kasambahay. Huminga siya ng malalim at pinagmasdan ng tubig, ngunit napatalon siya sa gulat nang hawakan ni Brent ang kanyang braso. Sir, ano pong ginagawa niyo dito? Iniiwasan mo ba ako? Napakurap ang dalaga at agad na binawi ang kanyang braso. Tinignan niya ang binata na nakakunot ang noo na tila wala pang tulog dahil nangingitim ang eyebags nito. Napalunok si Madeline at nakagat ang kanyang labi. May problema ba? Bakit mo ko iniiwasan? Marami lang akong ginagawa. Hindi naman kita iniiwasan. Really? Halos hindi ka na nga pumayag na di tayo magkita eh. Ginagawa mo akong tanga, Madeline. Busy lang ako, sir. Tsaka, busy ka rin naman, di ba? Dahil ba sa mama mo, kaya mo ko iniiwasan? Mabilis na umiling ang dalaga at natawa ng mahina para matanggal ang kaba sa kanyang katawan. Mas mabuti pang iwasan na lang natin ang isa't isa. Bakit? May nagawa ba akong mali? May ginawa ba ako o sinabi akong mali? Umiling ang dalaga at ngumiti. Kalimutan na lang natin ang lahat na nangyari sa atin, Sir Brent. Hindi tama na nagkikita tayong dalawa. Mas mabuti pang habang maaga pa, layuan na lang natin ang isa't isa. Madeline! Mas lalong nanikip ang dibdib ng dalaga nang makita ang dumaan na sakit sa mga mata nito, dahilan para maiwas niya ang paningin. Ayaw niyang nakikitang nasasaktan ng binata at mas lalong ayaw niyang maging ganito ang sitwasyon nilang dalawa, ngunit kailangan. Magkaibang estado natin sa buhay, Brent. Kumbaga sa palabas, nasa itaas ka at isa lamang akong dukha. Maganda na rin sigurong hanggang dito na lang pag-uusap nating dalawa, na hanggang dito na lang ang pagiging malapit natin sa isa't isa. Ayan ba ang gusto mo? Napasinghap ang dalaga at hindi makapaniwala sa lamig ng boses nito. Nang tignan niya ito, ay malamig din itong nakatingin sa kanya. Oo, yun ang gusto ko. Napatango ang binata at napangisi,
ngunit ang mga mata nito'y punong-puno ng sakit dahilan para makagat ni Madeline ang labi niya, ni hindi man lang masabi sa binata kung gaano niya ito kagusto at kung gaano siya kasaya sa tuwing magkasama silang dalawa. Akala ni Madeline ay magiging madali ang lahat para sa kanya, ngunit nagkamali siya. Nagkamali siya sa pag-aakala na yun ang solusyon para sa kanilang dalawa ng binata at yun ang pinakamadaling paraan sa lahat ng naisip niya. Nako, mukhang may date nga si Sir Brent eh. May pumunta dito na babae at magkasama silang dalawa na umalis ng bahay. Ganun ba? Baka business meeting lang. Sabihin mo, baka girlfriend niya yon. Napalunok si Madeline nang marinig ang pinag-uusapan ng kanyang ina at isang kasambahay. Bumuntong hininga siya at agad na umalis para pumunta sa swimming pool. Hindi niya alam kung hanggang kailan ba itong sakit na nararamdaman niya at kung hanggang kailan niya kayang pigilan ang kanyang nararamdaman. Anak, ihanda mo na ang pagkain at pauwi na sila, madam. Opo, ma. Okay ka lang ba? Umiti ang dalaga at napatango. Kailangan ko pong maging okay, mama. Mauna na po ako at kailangan ko pong maghanda ng pagkain. Tahimik ang mansyon, ngunit kalaunan ay isa-isang dumarating ang mag-asawa at nasa huli si Brent na nakapamulsang naglalakad at diretso ang punta sa lamesa. Napakurap si Madeline dahil para siyang hangin sa paningin nito. Tinignan niya si Brent na nagsimulang kumain at tahimik na nakikinig sa mga magulang. Iha Madeline? Bakit po, ma'am? Ngumiti ang ginang. May papaasikaso sana ako sa'yo. May kailangan akong kunin sa mall kaso may urgent meeting ako eh. Pwede bang kunin mo sa akin ang binili ko? Nako, okay na okay po sa akin. Ngayon po ba? Tumango ang ginang. You can go with Brent. Natigilan ng dalaga at agad na pinagmasda ng ina na kalmadong nakatingin sa kanyang anak. Umiwas agad siya ng tingin at mabilis na tumango at hinintay na matapos sa pagkain ng binata na ngayon ay nakangisi habang kumakain. Alam mo na ang gagawin mo, Madeline. Pilit ang ngiting ginagawa ng dalaga sa kanyang ina. Okay po, mama. Marahang sumakay ang dalaga sa kotse ng binata na ngayon ay nakatingin sa kanya. Hindi niya ito pinansin, ngunit ramdam niya ang matalim nitong tingin bago ito nagmaneho papunta sa isang mall. Bumuntong hininga si Madeline at pinaglaruan ang mga daliri niya. Nandito na tayo. Nag-angat ng tingin ng dalaga at natigilan. Hindi naman ito mall. Alam ko. Nandito tayo para mag-usap. Brent, akala ko ba tapos na natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na yun? Ngumisi ang binata at marahang lumabas ng kotse. Ganun na rin ang ginawa ni Madeline at sabay silang napatingin sa city lights na nasa kanilang harapan. Napakaganda nun sa paningin ni Madeline. Ngunit hindi niya maiwasan na kabahan at matakot ngayong magkasama sila ni Brent. Ilang linggo kong pinalampas ang pag-iwas mo. At ngayon puno na ang pasensya ko. Gusto kong kausapin ka. Gusto kong malaman kung bakit kailangan mong umiwas ngayong pwede naman tayong mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Wala na tayong dapat na komunikasyon dahil matagal na natapos yun. Gusto kita, Madeline, at naiinis akong isipin na kailangan kong itago ang nararamdaman ko para lang protektahan ka. Na dapat matagal ko nang sinabi sa'yo ang pagmamahal ko, ngunit mas iniisip ko ang kapakanan mo. Napaawang ang labi ng dalaga at hindi makapaniwala na napatingin sa binata na ngayon ay nakatingin sa kanya. Nagsimula na namang magkarera ang mga kabayo sa dibdib niya. Gusto rin kita, Brent. Natigilan ang binata. Dati, nangangarap ako na maramdaman ang pagmamahal mo, na maramdaman kung paano ako magustuhan ng isang katulad mo. Kung paano ko maramdaman na mayakap at mahawakan mo. Pero naisip ko, hindi to tama. Hindi ko kailangan maramdaman ang pag-ibig mo dahil hindi naman tayo pareho ng estado sa buhay. Hindi tayo pwede. Pwede, kung gugustuhin nating dalawa. Natawa ang dalaga at napailing na lang. Hindi madali ang sinasabi mo. Hindi kailanman naging madali ang gusto mong mangyari. Humarap ang binata at hinawakan ang kamay ng dalaga. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na pinakaramdaman ang tibok ng kanilang puso. Alam ko na, ayaw sa atin ng mga magulang mo. Dahil oo nga naman, kasambahay ka at ako ang boss mo. Pero hindi ko mapigilan eh. Madeline, I'm in love with you.
Napangiti ang dalaga at napatango, kay sarap nun sa pandinig niya na nakalimutan niya na kung ano ang pakay niya. Natatakot lang ako na baka magalit sa akin si Mama. Natatakot lang ako na baka pagbawalan tayong dalawa. Napailing si Brent at niyakap ang dalaga. Ito ang unang beses niyang naramdaman ang pag-ibig sa kasambahay niya pa. Akong bahala sa ating dalawa, Madeline. Magpapaalam tayong dalawa. Gagawin ko ang lahat para sa atin. Alam ko. Salamat. Late na silang umuwi sa araw na yon. Kaya naman, napasinghap si Madeline sa galit ng kanyang ina. Hindi siya makatingin at panay ang pagtatanggol sa kanya ni Brent, ngunit tinignan lang niya ang binata at umiling. Ako nang bahala sa anak ko, sir. Magpahinga na po kayo. I'm sorry. Kasalanan ko naman po kung bakit late kami nakauwi. Intindihan ko naman po na amo kita. Pero sana, hindi na to maulit pa. Ayoko na ulit na makita kayong dalawa na magkasama. Bilang ina, gusto kong protektahan ang anak ko. Napatango ang binata at tinignan ng dalaga na nakaiwas ang tingin. Pasensya na po. Ito na rin naman ang huli niyong pagkikita. Hindi na ulit ako papayag na magkaroon kayo ng koneksyon sa isa't isa. Nanlaki ang mga mata ni Madeline at agad na napatingin kay Brent na napalunok nang nakatingin sa kanya. Pakiramdam ng dalaga sa mga oras na yon ay hindi sapat ang mga pinag-usapan nilang mag-ina na baka ito na talaga ang nakatadhana sa kanilang dalawa. Mama, ano pong ginagawa mo? Bakit po nasa labas ang mga gamit ko? Natataranta na napatingin ang dalaga sa kanyang ina na ngayon ay nagmamadaling balutin ang kanyang mga damit. Sinubukan niya itong pigilan, ngunit tinapik lang nito ang kanyang kamay, dahilan para mapasinghap siya. Aalis ka na ng mansyon na ito. Aalis ka at titira ka sa bahay natin. Ako nang bahala dito. Ma, bakit ba kayo nagkakaganyan? Ano na naman po ba ang mali sa ginawa ko? Natigilan ng ginang at galit na tinignan ng anak. Gusto nito na protektahan ng dalaga dahil nadala na siya noon pa. Nadala na siya sa sinasabi ng ibang tao nang patulan niya ang ama ng kanyang anak. Mali ang ginagawa mo at mali ang mahalin ng isang katulad ni Brent. Sa ayaw at sa gusto mo, susunod ka sa akin! Masama po bang magmahal, Mama? Masama po ba ang magmahal? Paano naman po ang kasiyahan ko? Natigilan ng ginang nang marinig ang pag-iyak ng kanyang anak. Hindi ka babalik dito hanggat hindi ko sinasabi. Mag-aral ka kung gusto mo. Basta wag mo lang nanaisin na balikan si Brent. Kahit kailan, hindi ko naiintindihan ang konsepto ng pagmamahal na sinasabi mo. Ma, minsan naiisip ko, hadlang ka nga ba sa mga kasiyahan ko? Ha? Na hindi mo man lang ako magawang pagkatiwalaan. Anak, kung ito ang gusto mo, sige, gagawin ko ang lahat ng gusto mo kahit palabag sa loob ko, kahit labag sa kasiyahan ko. Madeline, gusto lang kitang protektahan. Hindi mo ako pinoprotektahan, Ma. Kinukulong mo ako! Mabilis na umalis doon ang dalaga, dala ang kanyang mga bag. Masamang-masama ang loob niya habang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay. Huminga siya ng malalim at napailing na lang dahil nagagalit siya sa kadahilanan na hindi niya maramdaman ang pagmamahal, na hindi niya kailanman maramdaman ang sinasabi nilang pag-ibig. Ano, okay ka lang? Ilang araw ka nang walang gana at baka magkasakit ka. Okay lang ako. Maayos naman ang lagay ko eh. Salamat, Rhea, ha? At nag-abala kang samahan ako. Magkaibigan tayong dalawa, Madeline. Isa pa, ayoko na makikita kang malungkot. Gusto kong makitang masaya ka. Ilang araw na nga siyang walang gana at sa ilang araw na yun ay pakiramdam niya ay may bato na nakapatong sa ulo niya. Hindi ko maintindihan kung bakit. Bawal akong sumaya. Kung bakit kailangan kong maramdaman ang bagay na to. Baka naman dahil gusto lang ni Tita Maria na maging maayos ka. Naalala mo ba na iniwan lang kayo ng ama mo dahil sumama ang ama mo sa babaeng mayaman? At ngayon, sino ang kawawa? Hindi ba kayong dalawa? Natigilan ang dalaga nang maalala ang senaryo sa pag-alis ng kanyang ama, kung paano sila tapunan ng pera at sumama sa ibang babae. Sapat na ba yun para pagbawalan niya ako na mahalin si Brent? Hindi,
Pero alam mo kung anong magandang gawin? Sundin mo ang puso mo. Sundin mo kung anong nilalaman ng puso mo, Madeline. Kung mahal mo si Brent, mahalin mo siya hanggang gusto mo. At kung ipaglalaban ka man niya, ipaglaban mo rin. Nakakatakot. Natawa ang babae at hinawakan ng balikat ng kaibigan. Sabay silang pinagmasdan ang sumasayaw ng mga halaman dahil sa hangin. Napabuntong hininga naman si Madeline habang nakatingin sa kanyang mga palad. Maintindihan rin ni Tita Maria ang punto mo, Bes. Isa pa, wala naman siyang magagawa kung magmamahal ang nag-iisang anak niya. Malay naman natin, di ba? Gumanda ang future mo kay Brent. Sana nga maisip niya na hindi ko siya iiwan at hindi ko siya kailanman tatalikuran. Naku, sa totoo lang, mga ganyang klase ng lalaki talaga ang seryoso sa mga mahal nila. Napakaswerte mo nga eh. Aasahan ko na lang ay ang maganda mong kinabukasan kasama siya. Natawa naman ang dalaga at napailing. Sana nga. Huminga ng malalim ang dalaga at agad na napatingin sa larawan ng kanyang ina. Napailing siya dahil kahit ganun ang naging reaksyon nito, ay hindi niya pa rin kayang magalit. Hindi niya pa rin kayang kamuhian ang kanyang ina, ang nag-alaga sa kanya, nag-arugwa at nagturo sa kanya ng mga bagay-bagay. O siya, mauna na ako ha. Tawagan mo na lang ako kapag may kailangan ka. Salamat talaga ha. Kagaya ng sinabi ko, lagi lang ako nandito para sa'yo. Lagi ako nakaramay sa lahat ng mga problema mo. Ngumisi si Madeline at agad na niyakap ang kaibigan. Kumaway siya bilang paalam at napabuntong hininga. Hindi niya alam kung ano bang nangyayari sa mansyon at kung maayos ba ang lagay ng kanyang ina at ni Brent. Pinagdarasal niya na lang na maging maayos silang lahat dahil alam niya na balang araw, malaya na siyang magmamahal. Hello, Brent? Nasa loob ka? Natigilan ng dalaga at agad na napatingin sa bintana. Isang itim na kotse ang nakaparada doon, dahilan para mapasinghap siya at mapatingin sa cellphone. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman ang numero ko? Pwede bang lumabas ka? I want to see you. Kinagat ng dalaga ang labi at mabilis na tinignan ng sarili sa salamin. Huminga siya ng malalim at mabilis na lumabas. Mula sa kotse ay lumabas si Brent na nakasuot ng isang itim na hoodie at itim na pants. Diretso ang tingin nito sa kanya habang nakasandal sa kotse. Brent? Hindi mo ba ako yayakapin? Ngumiti ang binata at nilahad ang dalawang braso para sa isang yakap. Napangiti ang dalaga at mabilis na tumakbo para yakapin ang binata. Nagtawanan silang dalawa at mahigpit na niyakap ang isa't isa. Sabay silang umupo sa mahabang sofa pagkatapos ng ilang sandaling pag-uusap. Huminga ng malalim si Madeline at pinagmasdan ang magkahawak nilang mga kamay na hinahaplos ng binata. Alam ba ni Mama na nandito ka? Nag-usap kami bago ko nalaman kung nasaan ka. Sinabi ko ang mga gusto kong sabihin at sinabi ko ang tunay kong intensyon sa'yo. Ginawa mo yun? Sinabi ko na mahal kita at hindi ako papayag na saktan ka ng kahit na sino. Na hindi ako papayag na basta ka nalang ilayo sa akin dahil hahanapin pa rin kita. Brent, hindi mo naman kailangan gawin ang bagay na yan. Isa pa, hindi ka ba nag-aalala sa sasabihin ng mga magulang mo? Alam ni Mami na gusto kita. Kinausap ko silang dalawa at sinabi ko na gusto kong makasama ka. Hindi sila pumayag noong una, ngunit pinilit ko pa rin hanggang sinabi nilang pwede na. Napalunok si Madeline at hindi niya inaasahan na aabot sila sa puntong to. Hindi siya makapaniwala na gagawin ni Brent ang lahat para sa kanilang dalawa. Hindi ko pa nakakausap si Mama eh, pero sigurado naman ako magiging maayos ang lahat. Do you trust me? Oo naman, malaki ang tiwala ko sa'yo, no? Alam kong nahihirapan ka, pero sana wag mong isipin na mag-isa ka. Ayoko nakikita kang nahihirapan. Kaya naman, handa akong ipaglaban ang relasyon nating dalawa. Handa ako sa mga posibilidad at sa mga pwede pang mangyari. Pasensya ka na at kung padalos-dalos ako sa naging desisyon ko. Wala kang kasalanan. Ngumiti ang dalaga at napatango. Hinalikan ng binata ang likod ng palad ng dalaga. Sigurado ka ba na talagang gusto mo ko?
Tinatanong pa ba yan? Natawa naman ang dalaga at agad na tinignan ang gwapong mukha nito. Sandali silang nagtitigan hanggang sa dahan-dahan na nilapit ni Brent ang kanyang muka dahilan upang magtama ang labi nilang dalawa. Napalunok si Madeline, ngunit agad rin siyang napapikit at marahan na hinawakan ang braso ng binata. Mahal kita, okay? Tumango ang dalaga at kinagat ang labi. Ngumiti ang binata at marahan ulit na hinalikan ang dalaga hanggang sa pareho silang napangiti at natawa sa isa't isa. Maghahanda na ako ng pagkain. Sa araw na ngayon ay sabay silang kumain at nag-usap sa magiging plano nilang dalawa sa mga darating na araw. Napag-usapan rin nila ang tungkol sa pag-aaral niya na matagal niya ng gusto at ang makapasok sa universidad na matagal niya ng pangarap. Magandang idea na pumasok ka sa scholarship ni Mami, pero kagaya ng sinabi ko, ako nang bahala doon. Sobra-sobra na ang ginagawa mo para sa akin. Nakakahiya. Pagdating sa'yo, hindi ko na kailangan magtipid. Basta ba, masaya ka eh. Isa pa, baka nakakalimutan mo kung sino ako. Umirap sa kawalan ang dalaga at natawa na lang. Napakayabang mo talaga. Sakto lang para bumilib ka. Kinagabihan ay sabay na silang kumain sa isang mamahalin na restaurant. Ito ang unang pagkakataon ni Madeline na makainom ng wine at sarap na sarap siya doon, kaya naman ilang beses siyang uminom. Naglakad-lakad silang dalawa hanggang sa maisip na umuwi dahil anong oras na. Sumakay siya ng kotse at nakangising sinagot ang halik ni Brent na natawa at inayos ang seatbelt niya. Magpahinga ka na pag-uwi natin. Hindi mo ba ako sasamahan? Nagtaas ng kilay ang binata. Gusto mo akong matulog sa tabi mo? Ngumisi ang dalaga at umayos ng upo. Ayaw mo ba? Natawa naman ang binata at agad na minaneho ang kotse pauwi sa bahay ng dalaga. Nang makarating sila doon ay natawa si Madeline nang buhatin siya nito nang makalabas sa kotse at dumiretso sila sa loob. Pumasok sila sa isang kwarto at marahan na nilapag ni Brent ang dalaga na napailing na lang. Ang inosente talaga ng mukha mo. Napakalambing pang tignan. Binabola mo lang ako eh. Tumawa ng mahina ang binata at hinaplos ang pisngi ng dalaga. Hanggang nakahiga siya sa tabi nito. Nagkatinginan silang dalawa at sandaling pinakiramdaman ang tibok ng puso ng bawat isa. Huminga ng malalim si Brent at napangiti. Masaya ako. Nagrito tayong dalawa. Hindi pa rin ako makapaniwala na maramdaman ko ang pag-ibig sa isang katulad mo. Ako dapat ang magsasabi ng bagay na yan, Brent. Sa dami ng babaeng nakilala mo, nakakapagtaka na akong pinili mo. Hinaplos ng binata ang ulo ng dalaga at ngumiti. Dahil ikaw lang ang nakikita ko. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang. Sana bukas, makausap natin sila ng maayos. Kinakabahan at natatakot ako. Pero para sa relasyon nating dalawa, lalaban ako. Ngumiti ang binata at hinalikan ang noo ng dalaga. Napapikit si Madeline at nakaramdam ng kapayapaan ng puso niya. Hindi ako papayag na hindi ka makasama sa habang buhay. Lahat ay gagawin ko. Kung kailangan kong pakasalan ka agad, gagawin ko. Hoy! Anong kasal? Anong kasal ang sinasabi mo? Bakit? Nasa tamang edad na naman tayo ah. Kapag hindi nila tayo pinayagan, mas mabuti pang pakasalan na lang kita. Magtanan tayong dalawa. Malakas na hinampas ni Madeline ang braso ng binata na napangiwi bago ito naglalambing na yumakap sa kanya. Kahit kailan baliw ka. Siyempre, kakausapin pa rin natin sila ng maayos para naman pagkatiwalaan nila tayong dalawa. Bakit? Ayaw mo bang ikasal sa akin? Natigilan ang dalaga at napangiti. Tinignan niya ang binata na nakayakap sa bewang niya at nakasiksik ang mukha niya sa leeg nito. Siyempre gusto ko. Eh di wala naman palang problema eh. Kapag hindi sila pumayag, magpakasal tayong dalawa sa malayong lugar. Natawa na lang ang dalaga at napailing dahil sa naisip nito. Ngunit may parte sa kanyang puso ang pumapayag sa gusto nitong mangyari sa kanilang dalawa. Lahat ay nakatingin sa kanilang dalawa nang pumasok sila sa pagkainan. Kinakabahan man si Madeline, ngunit nilakasan niya pa rin ang kanyang loob. Pasalamat pa siya dahil hawak ni Brent ang kamay niya
at inilalayan siya nito paupo sa tabi ng kanyang ina. Ang akala ko ay hindi na kayo pupunta, lalo na't nalaman namin na magkasama kayong dalawa. Iniisip tuloy namin na nagtanan kayo. Ma'am, kung gagawin ko man yun, sana matagal na. Hindi ko naman po kailangan na gawin yun dahil kahit papano ay malaki ang respeto ko sa inyo at maging kay Tita Maria. Bumuntong hininga ang ginang. Then what is this meeting all about? First, gusto ko pong humingi ng tawad sa pagiging pasaway. Gusto ko pong humingi ng paumanhin dahil alam kong nagkamali rin ako. But I do love Madeline. Mahal ko po siya sa paraan na gusto ko at gagawin ko po ang lahat para sa kanya. Napalunok ang dalaga at kinakabahan talaga siya sa pwedeng sabihin sa kanya ng mga magulang ng binata. Gusto ko pong ipaglaban ang nararamdaman ko para kay Madeline. Pakiramdam ko kapag hindi ko to ginawa, baliwala ang paghihirap ko para lang makuha siya. Gustong gusto ko po si Madeline at kung kinakailangan ko siyang pakasalan, gagawin ko. Iho, hindi naman namin kayo pinagbabawalan na magmahalan ni Madeline. Pero gusto kong itanong kung sigurado ka na ba talaga sa ginagawa mo? Sabi ng kanyang ama. Tumango ang binata. Yes, Dad. I want to marry her. Live with her. Maria, anong masasabi mo? Tinignan ni Madeline ang kanyang ina na ngayon ay seryosong nakatingin sa kanya bago binalik ang tingin sa ama ng binata. Alam mo, sir, noong una ay ayokong magkaroon ng kahit anong koneksyon si Madeline kay Brent. Bilang ina, alam kong alam niyo po na hindi madali to sa akin, lalo na't lagi kong inaalala ang estado ng dalawang bata. Natatakot ako na baka sabihin ng ibang tao na pinaparahan ni Madeline si Brent. Natatakot ako na baka sabihin ng iba, katulad ko lang si Madeline, kumakapit sa mga mayayaman na tao. Mama, ngumiti ang ginang at bumuntong hininga. Pero naisip ko na sa tuwing pinagbabawalan ko si Madeline, lalong tumitigas ang ulo niya. At natatakot akong isipin niya na pinagbabawalan ko siyang maramdaman ng isang bagay na kinakatakutan ko. At yun ay ang magmahal ang anak ko. Naintindihan ko po kayo, tita. Alam ko po ang naging pagkakamali ko sa maraming parte ng relasyon namin ni Madeline. Ngunit gusto ko lang pong sabihin na hindi ko po pababayaan si Madeline kahit anong mangyari. Alam ko naman yun, iho, at kitang-kita ko naman ang pagmamahal mo sa kanya. Kaya naman sige, hahayaan ko kayong dalawa. Nasa tamang edad naman na kayong dalawa at nais ko lang naman maging maayos ang buhay ng anak ko. Gulat na napatingin ang dalaga sa kanyang ina. Maging si Brent ay natigilan dahil kay Maria na nakangiti. Mama, sorry po. Alam ko po na hindi naging madali to para sa inyo. Pero gusto ko lang po malaman nyo na mahal ko po si Brent. Handa po akong ipaglaban ang nararamdaman ko para sa kanya. Natutuwa akong may dalawang taong nagmamahalan. Alam mo, hanga rin ako sa iyo, Madeline. Humahanga ako at hindi lang yun. Naway maging aral na rin ito sa ating lahat na ang pinaka-importante sa ating mga magulang ay ang kasiyahan ng ating mga anak. Huwag kang mag-alala, Tita Maria, dahil nasa mabuting kamay si Madeline. Sabay-sabay silang kumain at nakahinga ng maluwag si Madeline. Nang matapos siyang kumain, ay mabilis niyang niyakap ang ina na natawa at hinaplos ang kanyang buhok. Mama, sorry po. Anak, alam mo, ang gusto ko lang naman ay maging masaya ka. Gusto ko lang naman na maging komportable ka sa pinili mong tao. Humiwalay ang dalaga at pinagmasdan ang kanyang ina. Alam niyang marami siyang naging kasalanan sa ina. Kaya naman, gusto niyang patunayan na mabuting tao si Brent. Mama, huwag po kayong mag-alala sa akin dahil kayang-kaya ko po. Alam ko pong hindi po ito magiging madali. Pero ang piliin si Brent, ang pinakamagandang nangyari sa akin. Alam ko, anak. Alam kong magiging masaya ka at lahat rin ay gagawin ko para suportahan ka. Tumango ang dalaga habang hawak ang dalawang kamay ng ina. Lahat rin po ay gagawin ko para sa iyo. Napangiti ang dalaga nang makita ang binata na nasa tapat ng swimming pool. Dahan-dahan siyang naglakad at yumakap sa likod nito, dahilan para matawa si Brent at hinarap ang dalaga na ngayon ay nakatingin sa kanya. Tapos na kayo mag-usap ni tita? Oo, tapos na.
Masaya akong naging masaya rin siya para sa akin. Suportado niya ako sa kung ano man ang gagawin ko. Mabuti naman kung ganun. At least, nabawasan na rin natin ang iisipin at kahit papano ay nakahinga na tayo ng maluwag. Napangiti silang dalawa at niyakap ang isa't isa. Handa ka na bang maging asawa ko? Oo naman. Pangako kong magiging mabuting asawa ko para sa'yo at ina sa mga anak natin. Napangiti ang binata at hinaplos ang pisngi ng dalaga. Hindi na tuloy ako makapaghintay na maikasal sa babaeng napakaganda. Ikaw talaga? Basta ang mahalaga, masaya tayong dalawa. Masaya tayong magkaroon ng masayang pamilya. Napapikit ang dalaga nang halikan ni Brent ang labi niya at napangiti siya dahil ito ang pinili niyang pagmamahal. Walang pilit, ngunit purong natural. Lumipas ang maraming taon, ngunit nananatili pa rin na parang kahapon lang nang magsimula ang kwento nila Madeline at Brent. Sa bawat sulok ng mansyon, naroon ang bakas ng kanilang pagmamahalan mula sa hardin na kanilang sabay na inalagaan hanggang sa kusina na naging saksi sa kanilang mga simpleng gabi ng tawanan habang nagluluto ng paborito nilang pagkain. Gising na pala ang asawa kong buntis. Natawa ang babae at dahan-dahan na naglakad papunta sa kusina. Naamoy ko kasi ang paborito kong pagkain kaya nagutom ako at si baby. Patapos na rin naman na ako kaya kakain na rin tayo ng sabay. Ang dating istrikto at malamig na si Brent, ngayon isang asawang mapagmahal at puno ng lambing. Sa kabila ng abalang buhay bilang isang bilyonaryo, lagi niyang inuuna si Madeline, ang babaeng binago ang kanyang pananaw sa buhay. Ito na ang pagkain ng buntis. Salamat, mahal. Masaya na naman si baby. Kumain ka ng marami, okay? Sabay silang kumain at nagtawanan dahil sa patuloy na pagsipa ng anak nila sa tiyan ni Madeline. Nang matapos silang kumain ay hindi halos sinayaan ni Brent na kumilos ang kanyang asawa at ito na rin mismo ang nag-asikaso sa hugasin. Dumiretso naman si Madeline sa labas at umupo sa malambot na duyan na sinadyang ipagawa ng binata. Mahal! Yumakap ang lalaki sa asawa at hinalikan ang balikat nito. Bakit, mahal? Hindi ko kailanman inakalang na magiging ganito ko kasaya. Hindi ko rin naisip na darating ang araw na mararanasan ko ang ganitong klase ng pagmamahal. Salamat, Brent, sa lahat. Masaya lang ako dahil kasama kita. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pero isa lang ang masasabi ko. Ito ang pinakamasayang desisyon na nagawa ko. Hindi ako nagsisisi na mahalin at alagaan ka. Ako rin naman, Brent. Hindi rin naman ako nagsisisi na minahal kita. Na kahit gaano pa tayo subukin ng panahon, nandito pa rin tayong dalawa. Kaya gagawin ko rin ng lahat para sa anak natin at sa pamilya na binubuo nating dalawa. Ang mansyon na minsan naging formal at malamig ay naging puno ng tawanan at musika. Pinalamutian nila ito ng mga bagay na mahalaga sa kanila, mula sa mga alagang halaman ni Madeline hanggang sa mga koleksyon ng libro ni Brent. Sa bawat sulok, makikita ang pagmamahala nila, hindi lamang sa material na bagay, kundi sa pakikitungo nila sa isa't isa na naging dahilan upang magtibay silang dalawa. Hindi na tuloy ako makapaghintay na makita ang anak natin. Ang dami kong plano para sa kanya at napakarami kong gustong iparamdam sa kanya. Alam kong magiging mabuting ama ka sa kanya at alam ko rin na magiging mabuti siya sa ating dalawa. Gusto kong ibigay lahat sa kanya. Gusto kong ibigay ang deserve niyang buhay. Ngumiti si Madeline dahil sa mga nakalipas na taon ay planado na nilang mag-asawa ang buhay ng kanilang anak. Nakaplano na ang mga gagawin nila at ang mga lugar na ipapakita nila sa kanilang anak. Tuwing Biyernes ng gabi, lagi silang naglalaan ng oras para magluto ng paborito nilang pagkain, magkwentuhan sa kusina at tumawa ng malakas habang nagbabahagi ng mga alaala. Simple man ang kanilang mga ginagawa, ngunit para sa kanila, ito ang tunay na kayamanan, ang samahan na hindi matitinag ng oras. Hindi ka pa rin bababalik sa negosyo? Kaya ko naman magtrabaho dito sa bahay. Ayokong iwan ka, kahit may mga kasambahay. Mahal, kaya ko naman ang sarili ko. Hindi mo naman pwedeng kalimutan ang trabaho mo, lalo na't alam kong marami ka ring ginagawa. Napangiti ang lalaki at hinaplos ang pisngi ng asawa.
pinatakan niya yon ng matamis na halik, dahilan para mapangiti si Madeline. Hindi mo kailangan mag-alala, okay? Ang isipin na lang natin ay ang pag-aasikaso sa baby natin, lalo na't malapit nang matapos ang kwarto niya. Oo nga no, si Bella pala ang nag-aasikaso sa mga yon, kaya nakakatawa na alam niya ang gusto ko. Ilang taon na ang nakalipas, ngunit nanatili pa rin ang pagmamahalan nilang dalawa. Hindi naging madali ang lahat. Maraming pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat, nanindigan si Brent at Madeline para sa kanilang pagmamahalan. Ngayon, ang dating simpleng maid ay katuwang na ni Brent sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi lang asawa, kundi katuwang sa pagbuo ng pangarap. Ang bawat desisyon na ginagawa ni Brent sa negosyo ay laging may konsultasyon kay Madeline sapagkat nakita niya ang talino at dedikasyon ng babaeng kanyang minahal. Magpahinga ka na sa loob. Malamig na dito. Pero gusto kong panoorin ang paglubog ng araw. Kanina pa ako panayang tulog kaya naman hayaan mo na akong manood. Natawa naman ang lalaki at hinaplos ang tiyan ng asawa. At sa ilalim ng papalubog na araw ay magkasama silang tinatanaw ang kalangitan. Sa bawat yakap at halik, naramdaman nila ang pangako na walang hanggang pagmamahalan. Ang buhay ay hindi perpekto. Ngunit para kila Brent at Madeline, ang kanilang pagmamahal ang nagbigay ng kahulugan sa bawat araw.